Sa ating lahat mga kapatid, Happy Feast Day. Palapag natin si San Lorenzo Ruiz. Kahit nagbati po tayo sa isa't isa, Happy Feast Day, para sa atin, memory, paggunita lang tayo kay San Lorenzo Ruiz. Pero, kung ang patron natin, patron natin si San Lorenzo, talagang kapistahan na. No, katulad na sa San Lorenzo Chapel, katulad na iba-iba mga parokya, doon sa Binondo, San Lorenzo Ruiz Cathedral yata, doon, hindi, Cathedral parang, hindi ko po alam. No, tapos doon sa Isabela, Burgos Isabela, ang patron nila si San Lorenzo Ruiz. So sa kanila piyesta, para sa atin paggunita. Anyhow, mga kapatid, sigurado alam natin lahat kwento tungkol kay si San Lorenzo Ruiz. He was born in Binondo, Manila. Ang tatay niya isang Chinese. Ang nanay niya isang Pilipina. Dalawa sila ay Katoliko. Dahil sa mga magulang, magaling siya sa Mandarin. Dahil naturo ang tatay sa kanya, Mandarin. Magaling din siya sa Tagalog dahil kay si mama niya. Sa magaling na bata, that is why ang mga Dominicano, parang he became their scholar. Parang I read somewhere, nag-aral siya sa Letran. Tapos every day, katulad ng mga altar servers, every day nag-serve siya sa simbahan sa Binondo. Nag-aral siya, nag-graduate siya, mayroon siya isang titulo, Scribero. Scribero, ibig sabihin, sa doon tawag nila noon, escribano, dahil magaling siya magsusulat. Then, he was employed sa Binondo Church bilang clerk or secretary. Then he married isang babae doon sa lugar nila. Ang pangalan niya ay Rosario. Parang love your neighbor, no? Ganun na nangyari kay si Lorenzo. He married Rosario. And they have 3 children. 2 lalaki, 1 babae. Maganda ang tagbo ng buhay nila. May regular na income papasok sa kanilang bahay dahil sa trabaho siya sa Binondo Church bilang clerk or secretary. Anyhow, mga kapatid, sabihin natin, di ba, good things do not last long. Di ba, Ganun din nangyari sa household nila si Lorenzo, Rosario at 3 anak nila. Kawawa naman si Lorenzo. He was wrongly accused for killing isang Spaniard. Somebody killed anong tawag natin na itong isang Spaniard. They all accused Lorenzo. Kawawa naman si Lorenzo, no? Pero at least, mga kapatid, nandiyan ang mga Dominikanong kaparian. Alam nila anong uring tao itong Lorenzo. Siyempre, dati mga kapatid, ang mga tawag natin na sa Manila Harbor, hindi ganun, nandiyan sa Manila Bay. Ngayon, Manila Bay ang harbor, Noong panahon, ang talagang pasok ang mga galyon, malapit sa sa Pasig River. Doon, malapit doon ang Pasig River. Doon, takbo na siya.
Talagang kawawa tuloy si Lorenzo, no? Tagbo siya, itong tatlong Dominicanong pari, tulungan sa kanya. Then, nagtago siya sa loob ng isang barko. Ang itong barko, diretso na siya sa Japan. Itong kasama niya, tatlong Dominicanong pari, isang Hapon na pari, at isang Hapon na laiko. Tapos ito, si Lorenzo. Hindi lang po sila, marami pa, mga businessmen, ganun. Kapag dumating na sila sa Japan, mga Hapon, at dati ay mga kapatid, they were talagang hostile sila. Ayaw nila iba mga kultura, ayaw nila iba mga relihiyon, papasok sa Japan. So, ang ginawa nila mga kapatid, kapag dumating na sila itong barko, nandyan sa Japan, Nagasaki, nag-arrest nila lahat ng mga itong tatlong Dominicanong pari mas Spanyol, Japanese na pari, kalaki nila. Tapos itong laiko, kasama rin si ang ating sando na si Lorenzo. Imagine mga kapatid, dumating na sila doon sa Japan, June 10, 1636. 1636. Ano nangyari? 2 years, mga kapatid, nandyan sa kulungan. Ano kulungan? Wala masyadong pagkain na binigay, tubig na binigay. Hindi, hirap. Tagbugbog, sarado pa sila. After 2 years, mga kapatid, may execution na. They got him, lahat sila mga kapatid, September 27, 1636 mga kapatid. 1637. September 27, 1637. Kinuha nila sa kulungan, dinala nila nandyan sa isang mataas na lugar. Then, they were hung upside down. Tali nilang buong katawan nila. Then, gagawin nilang machete, Tapos bugbog pa. Tawag natin na palo pa. Tapos mga kapatid, isang kamay, free na. Pero the other kamay, talagang tali na sila. Bakit ilagay nila upside down, isang kamay lang ganun? Upang sobra-sobra na ang sakit, pwede nilang tawagan ang sundalo. Okay na, tama na sa akin, wala na si Jesus sa akin buhay, ganun. Pero mga kapatid, silang lahat, kasama si Lorenzo, talagang tiis-tiis sila lahat ng mga hirap. After 2 days, ganun, si Lorenzo, sinabi po niya, kahit 1,000 buhay, ibinigay ko kay si Jesus. Do I have 1,000 lives? Sinabi po niya mga kapatid, had I have 1,000 lives, all this to Him shall I offer, sinabi. Tingnan ninyo, after 2 days, 27, 29, pumanaw si Lorenzo. Loss of blood. Mga kapatid, tingnan ninyo gaano matibay ang pananampalataya niya. Siguro sa isipin natin, 29 naman siya namatay, bakit ngayon? Sana bukas na lang. Pero bukas, sa September 29, kapistahan ng mga arkanghel. So hindi na tayo pwede palitan dati mga kapistahan ng mga arkanghel, Gabriel, Raphael, at si Saint Michael, San Miguel. So hindi na natin pwede palitan. That is why ang date closer to the death of the martyr, ito ang patakaran ng simbahan. So mga kapatid, tingnan ninyo, September 29 tayo mag-celebrate, 28,
1637. At the age of 43, tingnan niyo, no? At the age of 43, he died as a martyr, hindi sa sariling bansa, sa malayo na lugar. Mga kapatid, ngayon, tanong ni San Lorenzo sa atin lahat, including me, kaya ba natin tiisin ganong klase na hirap? Narinig pa natin mga kapatid dito sa Ebanghelyo, no? Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagat, sinabi niya, tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Hindi nila maintindihan. No? Ngayon, na maintindihan natin, no? Ngayon, tanongin ng Panginoon mga kapatid, kaya ba natin? Marami tayo mga kaibigan, no? Ang mga iba-iba mga sekta, kapag sabihin nila sa atin, ang mga ganon na bagay, ito na nangyari sa amin. Lahat ng mga ito ay revolto yan. Masisira yan. Kasalanan yan. Kaya ba natin mga depensa ang ating pananampalataya? Ganun mga kapatid, ang ating tawag natin na ang mga persecution ngayong panahon. No? Kaya ba natin na depensa ang ating pananampalataya? Narinig po natin mga kapatid dito sa unang pagbasa, no? Sinabi ng ito mga ngaral, libro ng Ecclesiastes, sinabi niya, ang taon ng mga kabataan, years of the youth are fleeting. Pero mayroon tayo sa buhay na walang hanggan, sinabi niya. So mga kapatid, habang nandito tayo, para sa itong banal ng pagdiriwang nito, habang tayo'y mag-celebrate ng pagunita kay ating mahal na San Lorenzo Ruiz. Hingi pa natin tulong niya at grasya ng Panginoon upang magiging mas matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen.